Kamusta po kayo? Ako po ang inyong lingkod mula sa channel na HR Healthy. Kung kayo po ay 70 anyos o higit pa, ang video na ito ay maaring magbago ng inyong buhay. Ang mga problema sa prostate ay nagiging pangkaraniwan na sa mga nakakatandang kalalakihan at marami ang hindi man lang alam kung anong mga pang-araw-araw na gawi ang nagpapalala nito. Kung napapansin ninyo ang madalas na paghihirap sa pag-umpisa o paghinto ng ihi o kaya'y paggising sa gabi, para lang umihi, maaaring palihim nang lumalaki ang inyong prostate. Pero ito po ang katotohanan, hindi ito palaging tungkol sa pagtanda. Ito'y tungkol sa mga ginagawa ninyo araw-araw. Bilang isang doktor, nakakita na ako ng mga lalaking nasa edad 60-70 at kahit 80s na namumuhay ng walang sakit at malusog dahil lang sa pagbabago ng ilang mga nakasanayan. Pero nakakita na rin ako ng iba na nagdurusa dahil binaliwala nila ang mga babalang ito. Sa video na ito, ibubunyag ko ang 10 pang-araw-araw na gawi na dahan-dahan at palihim na nagpapalaki ng inyong prostate. At ang numero 1 gawi, ang pinakapelikulado sa lahat. Hindi ko layuning takutin kayo. Ang layunin ko ay bigyan kayo ng tamang kaalaman at kagamitan para protektahan ang inyong kalusugan. Sa pagtatapos nito, maiintindihan ninyo kung paano mapipigilan ang paglaki ng prostate sa natural at ligtas na paraan. Kaya't panoorin po ninyo ito hanggang dulo at pakibahagi na rin sa mga kakilala ninyong maaaring mga ilangan ng impormasyong ito. Bilangin natin pababa ang 10-point gawi na maaaring nagpapalaki ang inyong prostate ngayon nang hindi ninyo namamalayan. Gawi number 10, pagbabaliwala sa uhaw at pananatiling dehydrated, kulang sa tubig. Baka hindi ninyo napapansin, pero ang hindi sapat na pag-inom ng tubig ay tahimik na nakaapekto sa inyong prostate. Madalas binabawasan ng mga senior ang inom ng likido para maiwasan ang madalas na pagpunta sa banyo, lalo na sa gabi. Paswat ang gihiting ay mayroon kapuing mas concentrated o malapot ang inyong ihi na nagiging sanhi ng irritation sa pantog and prostate sa katagalan. Ang prostate ay nasa ilalim lang ng pantog, and kapag na-stress ang pantog, nape-pressure din ang prostate. Ang matagalang dehydration ay nauuwi sa pamamaga inflammation, at ang pamamaga ay isa sa mga pangunahing dahilan ng paglaki ng prostate. Maraming senior din ang umiinom ng gamot na maaaring magdulot ng dehydration, at kung hindi sila umiinom ng sapat na tubig, lalo lang itong lumalala. Ang katawang dehydrated ay mas madaling makapag-ipon ng toxins na nagbibigay ng dagdag na bigat sa urinary tract. Sa paglipas ng mga taon, ang dahan-dahang pinsalang ito ay maaaring mauwi sa paglaki ng prostate at madalas na problema sa pag-ihi. Simple lang po ang solusyon, uminom ng tubig paunti-unti sa buong araw kahit hindi kayo nauuhaw. Sikaping maging malinaw o mapusyaw na dilaw ang kulay ng ihim, ibilang senyales na sapat ang inyong hydration. Ang tamang hydration ay nagpapanatiling kalmado sa pantog, binabawasan ang pressure sa prostate at tumutulong maiwasan ang hindi kinakailangang pamamaga. Huwag iwasan ang tubig dahil sa takot. Gamitin ito bilang natural na panangga para suportahan ang kalusugan ng inyong prostate sa darating pang mga taon. Gawi number 9, matagal na pag-upo ng walang kilos-kilos. Maaaring paborito ninyo ang inyong silyon o recliner, pero ang sobrang pag-upo ay maaaring makasama sa inyong prostate. Kapag matagal kayong nakaupo, lalo na kung walang pahinga, nagkakaroon ng patuloy na pressure sa inyong pelvic area o balakang. Ang pressure na bestulidin na papabagal sa daloy ng dugo sa ibabang bahagi ng katawan, kasama na ang prostate. Sa katagalan, ang mahinang circulation ay nauuwi sa pamamaga at paordeng mag-ambag sa paglaki ng prostate. Ang mga senior na masyadong maraming oras ang ginugugol sa pag-upo, manood man ng TV, magtrabaho sa lamesa o magbasa, ay mas mataas ang tsansang magkaroon ng problema sa ihi at prostate. Hindi ito tungkol sa pag-iwas sa pahinga. Ito'y tungkol sa madalas na pagkilos at hindi pananatiling nakatigil ng matagal. Ang inyong pelvic floor muscles, mga kalamnan sa balakang, ay humihina rin kapag hindi aktibo na nagpapahirap sa tuluyang pag-empty ng pantog. Nagre-resulta ito sa natitirang ihi sa pantog na lalong nagpapairita sa prostate. Ang simpleng gawi tulad ng pagtayo kada 30 minuto at paglalakad ng 1 o 2 minuto ay malaki ang maitutulong para mabawasan ang panganib na ito. Ang banayad na stretching, magaang paglalakad o kahit ilang hakbang lang sa loob ng bahay ay makakatulong sa daloy ng dugo at makakabawas ng pressure. Huwag hayaang ang tahimik na pamumuhay ay lumikha ng maingay na problema sa kalusugan sa huli.
Ang kaunting pagkilos ngayon ay malayo ang mararating sa pagpapanatiling kalmado, malusog at maayos na gumagana ng inyong prostate. Kaisiguro number 8, sobrang pag-inom ng kape na caffeine. Maraming senior ang nasisiyahan sa kanilang kape sa umaga o tsaa sa hapon, pero ang sobrang kafeina sa buong araw ay maaaring makairita sa inyong prostate at pantog. Ang kafeina ay isang diuretic, ibig sabihin pinaparami nito ang production ng ihi at pinapahirapan ang inyong pantog. Maaari rin itong maging sanhi ng mas madalas na pagkontrata ng mga kalamnan sa paligid ng pantog na nauuwi sa biglaang naiihi o pagtagas ng ihi. Para sa isang taong may sensitibo o lumalaking prostate, ang dagdag na pressure na ito ay problema. Pero hindi lang diyan nagtatapos ang epekto ng kapena. Pinapahigpit din nito ang mga kalamnan sa bukana ng pantog bladder neck na nagpapahirap sa tuluyang pag-empty. Ito'y nagiging sanhi ng mas maraming ihi na naiiwan sa pantog na lalong naglalagay ng strain sa prostate. Ang resulta, mas maraming pamamaga, mas madalas na pagpunta sa banyo at mas matinding discomfort. Bagamat ang isang maliit na tasa ng kape ay karaniwang okay lang ang pag-inom ng maraming tasa ng kape, matapang na tsa or energy drinks sa buong araw ay mabilis na naiipon. Ang susi ay moderasyon o katamtaman lamang. Subukang lumipat sa decaf o herbal tea pagkatapos ng inyong unang tasa at tingnan kung bubuti ang inyong mga sintomas sa paghihi. Ang maliliit na pagbabagong tulad nito ay makapagbibigay sa inyong prostate ang pahingang kailangan nito. Hindi ito tungkol sa pagtalikod sa inyong mga paborito. Ito'y tungkol sa pagbalanse ng kasiyahan sa pangmatagalang kalusugan at ginhawa. Zershi number 7, araw-araw na pagkain ng maaanghang at processed foods. Maraming nakatatanda ang nasisiyahan sa malalasang pagkain, pero ang maaanghang at sobrang processed na pagkain ay tahimik na nakakairita sa inyong prostate. Ang mga maaanghang na sangkap tulad ng sili paminta at hot sauce ay maaring magpataas ng pamamaga sa buong katawan kasama na ang inyong prostate gland. Bagamat ang paminsan-minsang pagkain ng maanghang ay hindi delikado, ang regular na pagkain nito ay maaring mauwi sa iritasyon lalo na kung ang inyong prostate ay lumalaki na. Ang processed foods naman, tulad ng mga delata instant noodles, hotdog, o fast food ay puno ng preservatives, artificial flavors, sodium asin, at hindi masusustansyang taba. Ang mga sangkap na ito ay hindi nakakatulong sa inyong kalusugan, tahimik nila itong sinisira. Ang mataas na konsumo ng isin halimbawa ay nagpapataas ng water retention, pag-ipon ng tubig sa katawan, at naglalagay ng dagdag na pressure sa inyong urinary system. Ang mga pagkain tulad ng chichirya, delatang karne, frozen dinner at fast food ay maaari ring makagulo sa balanse ng hormones, lalo na ang testosterone na direktang nakaaapekto sa prostate. Sa katagalan, ang diet na puno ng mga pagkain ito ay nauuwi sa mas matinding pamamaga, pagbigat ng timbang at hormonal imbalances na lahat ay risk factors para sa paglaki ng prostate. Kung ang inyong mga pagkain ay madalas galing sa pakete sa halip na sariwang sangkap, maaaring nagbabayad na ang inyong prostate. Mas mag-focus sa mga natural na anti-inflammatory foods tulad ng berdeng, madahong gulay, kangkong, pechay, berries at healthy fats. Ang masustansyang diet ay hindi kailangang maging boring. Kailangan lang nitong protektahan ang inyong kalusugan, lalo na pagdating sa inyong prostate. Gawi number 6. Matagal na pagpipigil ng ihi. Lahat tayo ay nagawa na ito, pinipigilan ang pag-ihi dahil abala o malayo sa banyo. Pero ang regular na paggawa nito ay tahimik na nakasisira sa inyong prostate. Kapag pinipigilan ninyo ang ihi sa inyong pantog ng matagal, nagiging sanhi ito ng pag-unat at pagkapuwersa ng pantog. Ang dagdag na pressure na iyon ay tumutulak pababa sa prostate na nasa ilalim lang ng pantog. Sa katagalan, lumilikha ito ng iritasyon at pamamaga sa tissue ng prostate. Mas vulnerable ang mga senior dahil humihina na ang mga kalamnan na kumokontrol sa pantog at prostate habang nagkakaedad. Ang pagpipigil ng ihi ay maaari ring mauwi sa hindi kumpletong pag-empty sa bandang huli na nagiiwan ng stagnant na ihi. Perpektong lugar para sa bakterya at pamamaga. Matagal sa itong magdulot ng infection na lalong magpapairita sa prostate at maaring magpalaki pa sa glandula. Bukod pa riyan, ang discomfort ay maaaring makaapekto sa inyong tulog at mood. Para protektahan ang inyong prostate, pakinggan ang senyales ng inyong katawan. Huwag ipagpaliban ang pagpunta sa banyo, lalo na kung sinusubukan ninyong mapabuti ang tulog sa gabi o bawasan ang madalas na pag-ihi sa gabi.
Ang simpleng gawi ang pagpunta sa banyo sa unang pakiramdam na naiihi ay makakabawas sa pangmatagalang problema. Tandaan ang inyong pantog at prostate ay isang team. Kung ang isa ay nai-stress, ramdam din ito ng isa pa. Huwag balewalain ang tawag ng kalikasan. Ito'y isa sa inyong pinakamahusay na depensa. Gawi number 5, paninigarilyo o paglanghap ng secondhand smoke. Ang paninigarilyo ay isa sa pinakamasamang gawi para sa inyong prostate at kahit ang pagiging malapit sa secondhand smoke ay nakasasama. Ang mga chemical sa sigarilyo ay nagpapabagal sa daloy ng dugo, nagpapataas ng pamamaga at sumisira sa mga delikadong tissue kasama na ang nasa prostate. Ang paninigarilyo ay nagpapataas din ng oxidative stress na pumipinsala sa kakayahan ng inyong katawan na ayusin ang sarili. Sa katagalan, maaari itong mauwi sa pamamaga ng prostate paglaki nito at mas mataas na panganib ng prostate cancer. Para sa mga senior, mas mabilis ang epekto ng pinsala. Kung gaano katagal kayong na-expose sa usok, mas malaki ang epekto nito sa inyong prostate. Ang paninigarilyo ay nagpapababa rin ng antas ng mahahalagang antioxidants sa inyong katawan na nagpapahina sa inyong natural na depensa laban sa mga problemang kaugnay ng prostate. Kahit na huminto na kayo sa paninigarilyo ilang taon na, ang nakalipas ang regular na pagiging malapit sa mga naninigarilyo ay maaari pa ring makaapekto sa inyo. Kung kayo ay naninigarilyo pa rin, makipag-usap sa inyong doktor tungkol sa mga paraan para huminto. May mga support tools, nicotine replacements at kahit natural therapies na makakatulong sa inyong paglipat ng ligtas. Ang mga benepisyo ay halos agad-agad mararamdaman. Sa loob ng ilang linggo, bubuti ang inyong circulation, bababa ang pamamaga, at maaaring magsimulang gumaling ang inyong prostate. Kung hindi kayo kailanman nanigarilyo, gawin itong patakaran na iwasan ng tuluyan ang exposure. Ang isang desisyong ito ay maaaring magdagdag ng maraming taon ng mas mabuting kalusugan ng prostate at mas kaunting sintomas sa paghihi. Hindi pa huli ang lahat para protektahan ang inyong katawan. Gawi number 4. Pagpapaliban o hindi pagpunta sa regular na health screenings, check-up. Maraming kalalakihan ang hindi pumupunta sa doktor maliban na lang kung may masama na silang nararamdaman, pero iyan ay delikadong paraan lalo na pagkatapos ng edad 62. Ang prostate ay maaaring lumaki ng tahimik nang walang anumang halatang sintomas sa simula. Ang regular na screenings o check-up ay nakakatulong na matukoy ang mga problema ng maaga bago pa ito lumala. Ang isang simpleng check-up ay maaaring magbunyag ng mga senyales ng pamamaga, infection o bukol na maaaring hindi pa nagdudulot ng sakit. Halimbawa, ang digital rectal exams DRE at PSA tests ay non-invasive, mabilis at madalas na nakapagliligtas ng buhay. Ang pagpapaliban sa mga routine check-up na ito ay nangangahulugang pagkawala ng inyong tsansa na gumawa ng maagang aksyon. Ang ilang kalalakihan ay nahihiyang pag-usapan ang mga problema sa pag-ihi o prostate, pero kung mas maaga kayong magsasalita, mas marami kayong opsyon para pamahalaan at gamutin ang problema sa natural na paraan. Ang pag-antol ta screenings ay magpalakin basis na issue at gawin itong seryoso tulad ng urinary retention, hindi makaihi o infection sa prostate. Ang pagpunta sa doktor kahit minsan sa isang taon para pag-usapan ang kalusugan ng prostate ay hindi lang para sa kapanatagan ng isip. Ito ay isang makapangyarihang kasangkapan para sa prevention o pag-iwas. At kung may maagang matuklasan, madalas hindi na kailangan ng gamot o operasyon. Ang pagbabago lang sa lifestyle ay sapat na. Huwag nang hintayin na maging hindi na makayanan ang mga sintomas. Ang proactive na pangangalaga ang pinakamatalinong gawi na maaring gawin ng sinumang lalaki na higit sa 60 lalo na pagdating sa kalusugan ng inyong prostate. Ngayon, bago tayo magpatuloy, may ibabahagi lang akong makakatulong. Maraming senior ang nagsimula ng gumamit ng Senior Health Tracker, isang smart mobile app na ginawa para tumulong na i-monitor ang mga sintomas pang-araw-araw na pag-inom ng likido, gawi sa pagpunta sa banyo, at maging mga paalala para sa pagbisita sa doktor. Bakit ito mahalaga? Dahil makakatulong lang ang mga doktor kapag meron silang consistent na datos. At ngayon, mas maraming senior ang humihingi ng mas mahusay na tracking tools kaysa dati. Pero kakaunti lang ang mga app na dinisenyo para lang sa mga kalalakihang higit sa 60. Iyan ang puwang na pinupunan ng app na ito. Libre itong subukan at maaaring gabayan kayo araw-araw. Mahahanap ninyo ang link sa video description. Huwag palampasin ang isang tool na dinisenyo para suportahan ang inyong prostate sa natural na paraan. Gawi number 3.
Sobrang pagkain ng pulang karne red meat, yung pulang karne ay maaring pangunahing pagkain sa inyong diet, pero ang araw-araw na pagkain nito ay tahimik na nagpapalaki ng inyong prostate. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang mataas na konsumo ng pulang karne, lalo na ang mga processed meats, tulad ng bacon, longganisa sausage o deli cuts, ay iniuugnay sa mas matinding pamamaga sa katawan kasama na ang prostate. Ang saturated fats at mga chemical na ginagamit sa pagproseso ng karne ay malaking contributor. Maaari nitong guluhin ang inyong hormonal balance at itaas ang oxidative stress levels na nagpapalala ng pamamaga ng prostate. Sa mga nakatatanda, bumabagal din ang panunaw at mas matagal iproseso ang pulang karne. Ang mabagal na panunaw na ito ay nagdaragdag sa problema na nauuwi sa pagbigat ng timbang at pressure sa paligid ng pelvic area. Hindi ninyo kailangang maging vegetarian agad-agad, pero ang pagbabawas ng pulang karne sa 1 o 2 beses lang sa isang linggo ay malaki na ang maitutulong. Palitan ito ng lean proteins tulad ng isda, munggo o inihaw na manok. At subukan ang mas maraming plant-based na pagkain na mayaman sa fiber tulad ng sabaw ng munggo o gulay na sinabawan. Sinusuportahan nito ang kalusugan ng prostate at pinapabuti rin ang panunaw. Pasasalamatan kayo ng inyong katawan ng mas kaunting sintomas, mas magandang enerhiya, at mas pinabuting pangmatagalang prostate function. Hindi ninyo kailangang isuko ang mga gusto ninyo. Balansehin lang ito ng mas matalino. Mararamdaman ng inyong prostate ang pagkakaiba sa bawat masusustansyang pagkain. Gawi number 2. Sobrang taba sa tiyan, belly fat o bilbil. Habang kayo ay nagkakaedad, ang sobrang taba sa paligid ng inyong tiyan ay hindi lang tungkol sa itsura. Ito ay isang malaking babala para sa problema sa prostate. Ang taba sa tiyan ay gumagawa ng mga inflammatory chemicals na umiikot sa buong katawan kasama na ang inyong prostate gland. Ang patuloy na mababang antas ng pamamaga na ito ay nakakairita sa prostate, nag-aambag sa paglaki nito at nagpapataas ng panganib ng mga problema sa pag-ihi. Ang mga lalaking may malalaking baywang ay mas malamang na magkaroon ng lumalaking prostate, madalas na pag-ihi sa gabi at maging mga problema sa erectile. Ang pagkakaroon ng sobrang taba ay gumugulo rin sa inyong hormone balance, lalo na ang testosterone at estrogen na parehong nakaka-impluensya sa laki ng prostate. Ang solusyon ay hindi extreme dieting. Ito ay tungkol sa dahan-dahan at tuloy-tuloy na pagpapabuti. Ang maikling araw-araw na paglalakad, mas maliit na serving ng pagkain at pagbabawas ng asukal ay maaaring magsimulang matunaw ang taba sa tiyan. Kahit ang pagbabawas lang ng ilang libra ay maaaring mauwi sa kapansin-pansing ginhawa sa mga sintomas sa pag-ihi. At huwag kalimutan, ang taba sa tiyan ay tumutulak laban sa inyong pantog at pelvic organs na nagpapalala ng pressure sa inyong prostate. Ang pagkakaroon ng malusog na sukat ng baywang karaniwan ay mas mababa sa 40 pulgada ay isa sa pinakamahusay na hakbang para sa pangmatagalang kalusugan ng prostate. Huwag balewalain ang bigat sa inyong gitnang bahagi. Hindi lang iyan taba. Ito'y senyales na nai-stress ang inyong katawan. Bawasan ito at mararamdaman ninyo ang ginhawa hindi lang sa inyong pantalon, kundi pati na rin sa inyong prostate. Gawi search number 1. Hindi pagharap o pagkontrol di matagalang stress. Chronic stress, ito ang gawi na madalas binabalewala ng karamihan sa mga senior, pero ito rin ang pinakapelikulado. Ang chronic stress ay tahimik na nagpapasiklab ng pamamaga sa prostate. Kapag palagi kayong balisa, tensyonado o nag-aalala, naglalabas ang inyong katawan ng stress hormones tulad ng cortisol. Sa katagalan, ang mga hormone na ito ay nagdudulot ng pamamaga, tension sa kalamnan at hormonal imbalances na direktang nakaapekto sa inyong prostate. Pinapahigpit ng stress ang inyong pelvic muscles, kalamnan, sa balakang na maaring makabawas sa daloy ng dugo at makairita sa mga ugat, nerves sa paligid ng prostate. Pinapababa rin nito ang immune function na nagpapahirap sa inyong katawan na labanan ang pamamaga o infection. Madalas tahimik na dinadala ng mga senior ang stress, mga alalahanin sa pera, problema sa pamilya, mga alalahanin sa kalusugan, at ito ay naiipon. Ang resulta, mas madalas na pag-ihi, sakit, bigla ang naihi at namamagang prostate. Pero narito ang magandang balita, makokontrol ninyo ito. Ang mga simpleng gawi tulad ng araw-araw na malalim na paghinga, magaang ehersisyo, stretching, at kahit 10 minuto lang na tahimik na oras bawat araw ay makapagpapababa ng inyong stress levels. Ang pagtawa, pakikisalamuha at sapat na tulog ay gamot
para sa inyong isip at inyong prostate. Ang pamamahala sa stress ay hindi lang tungkol sa magandang pakiramdam. Ito'y tungkol sa pagpapagaling ng inyong katawan mula sa loob palabas. Ang isang pagbabagong ito ay makakatulong na paliitin ang inyong mga sintomas at mapigilan ang paglaki ng prostate sa natural na paraan. Ito ang pinakamakapangyarihang hakbang na magagawa ninyo ngayon para sa isang mas malusog, mas kalmado at mas komportableng buhay. Ngayong alam na ninyo ang nangungunang 10 hot gawi na tahimik na nagpapalaki ng inyong prostate, ang tanong ay ano ang susunod ninyong gagawin? Ito ay makapangyarihang mga hakbang na maaring makaiwas sa mga buwan kahit taon ng discomfort, mga gabing walang tulog at hindi kinakailangang gamot. Kung kayo ay higit sa 60 per ngayon na ang panahon para kumilos, huwag nang hintayin na lumala pa ang mga sintomas. Magsimula sa pamamagitan ng pagbabago ng isang gawi lang ngayong linggo. Uminom ng mas maraming tubig, maglakad ng kaunti pa, tumanggi sa sobrang hiwa ng bacon. Bawat aksyon ay mahalaga. At huwag kalimutang subukan ang Senior Health Tracker app na nakalink sa ibaba. Isa ito sa pinakasimpleng tool para manatiling consistent at may control. Hindi gagaling ang inyong prostate sa isang gabi lang, pero sa tamang mga gawi at kaunting consistency, kayang gumawa ng kababalaghan ang inyong katawan. Salamat po sa panonood at pakiusap. Kung nakatulong sa inyo ang video na ito, ibahagi po ninyo sa inyong mga kaibigan, kapatid o sino mang higit sa 60 na nangangailangan nito mula sa HR Healthy. Hindi kayo nag-iisa sa laban na ito. At sa tamang impormasyon, hindi kailanman huli para magsimulang gumaling. Alagaan ang inyong prostate at aalagaan din kayo nito. Ingat po.